Hey mga brods, isa nga sa mga gustong offeran nito po ng SMB, ito pong si Coach Brian Gurjian. Yes, ito po yung dating coach ng Bay Area Dragons na naglaro dito, nag-guest team dito sa PBA. Para sa akin nga, mas malakas na di hamak ang Bay Area Dragons kesa sa Hong Kong Eastern na na-eliminate na ngayong playoffs round. Kaya ito, dahil dito kay Coach Brian Gurjian. Yes, 6 na beses ba naman itong nag-NBL champion as a head coach, tapos 6 din NBL coach of the year. Hanggang ngayon ay talagang nagdodomina pa rin ito pong si Coach Brian Gurjian. Kaya nga 'di ba, sila yung nakatungtong ng championship round against Barangay Ginebra San Miguel nung naglaro as a guest team dito yung Bay Area Dragons. Kaya makikita mo doon na talagang ang ganda ng koponan ng Bay Area Dragons dahil dito kay Coach Brian, mga kabrods. Ito nga ang Hong Kong Eastern, napakaganda rin ng line-up nito. Diba nga, andyan pa rin sila Blankley, yung mga dating player ng Bay Area Dragons. Pero anong nangyari? Wala, nalaglag sila, tapos hindi pa sila yung isa sa mga top standings natin ngayon. At dati nga, yung Bay Area Dragons, may twice to beat advantage pa nga dati yun, diba? Kaya ito pong Hong Kong Eastern, di hamak na mahina talaga ito dahil sa coach nila. Pero itong si Coach Brian, napunta dito sa PBA, ay nasubukan talaga ito ni Coach Tim Con. At sabi nga rin, lahat ng mga PBA teams, PBA coaches nung napuntang Bay Area Dragons sa PBA ay talagang hirap sila sa play ni Coach Brian Gurjian dahil ito pong Australiano na ito ay malakas talaga, mga kabrods. Talagang tactician, talagang isa ito sa mga sinasabi nilang the maestro. Kaya itong sa SMB ngayon ay gusto nga nilang palitan na ito pong si Coach Leo Austria dahil nga sa pagbalik ni Coach Leo, hindi na nga naging maganda yung resulta ng SMB. Diba? Sabi nga nila, lalakas ng SMB dahil bumalik na ito pong si Coach Leo Austria. Pero anong nangyari mga brods? Playoffs round pa lang, hindi na nakapasok. Ito pong SMB na eliminate agad ng elimination round. Kaya gusto nilang offeran ng malaki ito pong si Coach Brian, pero ngayon kasalukuyang hinahawakan ang Sydney Kings. Pero ngayon 2025, hindi pa natin alam kung nandyan pa rin ito pong si Coach Brian Gurjian dahil pwede na itong offeran ng SMB. Alam naman natin ng SMB, ang ganda na ng lineup nito. Coach na lang daw talagang problema at import na maganda, gaganda ng laro ng SMB. Locals pa lang, makikita mo na ang deep na ng lineup at bench ng SMB. Pero yung mga ilang players dito, ng mga veterano, gusto na rin nilang i-trade dahil yun nga, sabi nila, problema nga daw talaga yung buong sistema ng SMB at players neto. Pero sayang lang, dahil ang ganda rin kasi ng patakbo ng laro ng SMB maski players, pero yun nga, yung pagmamando ni Coach Leo Austria, nawawala na. Pero kung itong si Coach Brian hawak ng SMB, siguro nga mga brods, kahit magpustahan pa kayo, talagang papasok at papasok ng championship round ang SMB kada season kung si Coach Brian na ang kanilang magiging stable head coach, mga kabrods. Parang lang din itong si Coach Tab Baldwin, isa sa mga best Australian coach ng NBL Australia, mga kabrods. Kaya ito, parang magkaparehas lang sila ng tactics ni Coach Brian, mga kabrods, ng coaching play. Pero mas malakas nga lang talaga ito pong si Coach Brian dahil grabe, subok na ito, mga kabrods. At ang dami na itong kampeonato sa NBL, which is isa yon sa mga talagang magandang liga sa buong bansa, mga kabrods. Kaya ito pong si Coach Brian, mga kabrods, sa tingin nyo, magkano bang magiging offer dito ng Beermen kung sakaling ito na yung ipupush nila at offeran as a head coach nila? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga kabrods, at isa natin yan. Sa kabilang balita naman natin, mga kabrods, ito nga pong Barangay Ginebra San Miguel, isa rin sa mga minamata rin nila, ito pong si Kit Datu. Yes, yung 6'8 ng Reno Shine Elasto Painters. Alam naman natin dito sa Ross, syempre, pasok sila sa semis, do or die pa nga sila ng Converge Fiber Xers dito Pero syempre, ito nga si Kit Datu. Ito nga yung pwedeng maging potential, future star as a big man dito sa PBA. Kaya ito na gusto nang kunin din ng Barangay Ginebra San Miguel dahil makikita nyo, alam naman natin na best of 3 na nga Meralco Bolts versus Barangay Ginebra San Miguel sa ating playoffs round. Kaya nakikita nila yung mga pagkukulang nila, mga kabrods. Well, syempre big man talaga, kaya 'di ba? Ito pong Meralco Bolts, isa rin sa mga talagang nagagawa nila dito sa Ginebra kung paano nila natatalo
is yung paint. Yes, yan din ang problema ng Ginebra mga kabrods. Dahil si Japet Aguilar, pagod yan talaga sa ilalim dahil ang katuwang na lang yun dyan. Ito pag si Troy Rosario na 6'7 lang, 6'9 si Japet, yan yung pinakamatangkad sa Ginebra. Kaya ito pong si Kit Datu, napakalaking tulong na ito mga kabrods. 6'8 ito at hindi rin basta-bastang player ito. Diba, sabi nga nila, parang ito yung magiging future modern big man na dahil may tira rin sa tres, may laro pa sa ilalim. Kaya parang C-stand din ito na may shooting mga kabrods. Kaya ito, bagay ito sa Ginebra at ito pa, di ba, medyo malapad-lapad pa yung kanyang pangangatawan. Kaya tignan nyo mga kabrods, maganda kung ito yung makuha ng Ginebra dahil dagdag sa ilalim nila. And ito, isa rin sa mga gustong gawin din ni Boss Al Francis Chua na ilipat din ito pong si Mo Tautua. Yes, alam natin na report sa natin itong mga kabrods, pero ito pong si Mo Tautua kakasign lang ito ng SMB ng contract extension. Yes, nabalitaan nyo ba yun mga kabrods? 3 years nga daw, pero hindi naman siya sure kung talagang 3 years ba ang itatagal ni Mo dahil balabilita nga na ito pong si Tautua ay sinayin lang ito ng SMB para i-trade siya. Yes, maraming nangyayaring ganyan mga brods, mga contract extension, pero at the end of the day, sila yung 80 trade pala, gagawing trade asset, kaya ganyan yung gagawin na TNT dito kay Mikey Williams. Kaya ito pong si Mo Tautua, napakalaking bagay rin naman kasi ito sa Ginebra. Andyan na kasi si Fajardo dyan sa SMB, tapos may balibalitan may kukunin pa silang big man na rookie mga kabrods. Kaya ito pong si Tautua, imbis na mabangko, imbis na limited lang yung minutes neto, nasasapawan ni Junmar, why not gamitin yung kanyang talento dito sa Ginebra? Which is mas kailangan naman siya dito sa Ginebra kaysa dyan sa San Miguel Bermen. Ito mga kabrods, Mo Tautua, alam nga natin yung footwork neto, yung skill set neto mga kabrods, modern big na rin ito pong skills neto dahil may tira rin sa labas, may laro pa sa ilalim, matigas-tigas din ito mga kabrods. Hindi nga lang masyadong nagagamit talaga ng SMB kahit malakas ito dahil kay Junmar Fajardo. Kaya sabi rin na coach Tim Cone na syempre kawawa nga rin ito pong si Japet Aguilar, lalo na't ang lalaki ng mga imports na nakakalaban ng Ginebra ngayon, di ba? Kasi walang ang height limit ang imports natin this season. Kaya ito, yung do or die game ng Meralco at Ginebra sa playoffs round, dito nila marirealize pag natalo sila, ay dito na sila kukuha ng big man talaga mga bros. Legit big man dahil binitawan nila kasi si C-Stand. Laking bagay nun. Tapos si Isaac Go, injury prone pa mga kabrods. Kaya kung makuha nila si Tautua at si Datu next season mga kabrods, syempre matutuwa na si Japet Aguilar neto lalo at mga Ginebra fans dahil ito na lang talaga yung pagkukulang ng Ginebra. Maganda na yung lineup nila, sistema, big man na lang talaga, bibigyan mo na lang ito ng big man para maging unstoppable sila if ever man. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.